At ito na nga guys ang ating linutong ginataang kalabasa na hindi natin ginisa. Tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Hello guys, magandang umaga and welcome back sa aming munting channel. For today episodes, magluluto tayo ng ginataang kalabasa with sitaw. May nag-request kasi sa akin na magluto daw ako ng ginataang kalabasa. Although madalas ko tong lutuin sa Antipolo. At ngayon, ipakikita ko sa inyo ang aking version na ginataang kalabasa na may sitaw at siling green. Nakita ko to at natutunan ko sa aking biyanan. At ito ang mga gagamitin natin mga ingredient. Siyempre, meron tayong kalabasa at sitaw, bawang, sibuyas, luya, siling green, at siyempre, gata o coco mama, press gata. Gagamit din tayo ng asin. Optional, pwede tayong gumamit ng patis, paminta, at turmeric powder. Kanina nga pala, hiniwa at pinugasan na natin ang ating kalabasa at sitaw. Tapos, naghiwa na rin tayo ng sibuyas, bawang, at luya. Dilis nga pala ang isasahog natin. May galunggong din ako ipiprito para ipartner natin sa gulay. Well, ganito lang kasimple at kadali ang gagawin ko sa pagluto. Ilalagay ko lang lahat ito sa isang malinis na kaserola at pakukuluan lang. Ganun lang kasimple at kadali. Kaya tara, simulan na natin at samahan nyo ko. Lagay natin sa kaserolang malinis tong kalabasa at sitaw at sile green, ang luya, ang sibuyas, ang bawang. Ilalagay din natin itong paminta, ang turmeric powder, tapos itong ating dilis na tinanggalan natin ng ulo, at syempre konting tubig o kalahating tasang tubig, tapos itong ating gata o yung ating coco mama, gata, coco mama, press gata. Tapos isasalang natin doon sa kalan. Isasalang natin ito sa medium heat. Nang 8 o hanggang 10 minuto. Siguro after 8 minutes, titikman natin. Tapos magdadagdag tayo ng asin, depende sa ating panlasa. So habang nakasalang itong ating linuluto, so magsasalang muna ako ng kanin at tapos mamaya magpeprito na rin ako ng galunggong.
eto na nga guys ang ating linutong ginataang kalabasa na hindi natin ginisa. At eto yung ating galunggong. So ngayon, siyempre, titirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Siyempre magkakamay tayo. So ayan. So ayan guys. Hop. So yun na nga guys, kahit hindi natin ginisa, nagmamantika siya sa gata. Hindi na tayo naglagay ng maraming asin kasi yung ginis pa lang, pampalasa na yon, pampaalat na. At ito, ganito lang kadali at kasimple ang pagluto ng ang ating version na ginataang kalabasa na may sitaw at saka siling green. So yun na nga no guys, nakita ko to at natutunan ko sa aking biyanan sa Antipolo. Tapos niluluto namin dun to. Alright, napakahap. So yun na nga no guys, nakapagluto na ba kayo ng ginataang kalabasa na hindi kayo gumamit ng mantika? Comment nyo nga sa comment section. O tuwing nagluluto kayo, naggigisa pa kayo. So ayun, napakasimple lang, diba? Napakabilis pa. Oh. Sarap, ayun, yung gata niya, yung mamantika. Ayan. Kung may nice kayo i-request, ipaluto, i-comment nyo lang sa comment section kung kakayanan natin. Napakadali lang lutuin nyo ito, ginataang kalabasa. Wala lang gisa-gisa, less mantika, diba? Hindi na tayo gumamit ng karne. Dilis lang ang sinahog o linahok natin dito sa ating ginataang kalabasa na may sitaw. Feeling great. Paparami kain mo, ano ka, sabi dito, second round. Mga bata magugustuhan nila to. So tulog pa sila, aga tayo nagluluto eh. Hindi naman sila nag-aalmusal. Ako nag-aalmusal, sila hindi. So siyempre sasalun na ako mag-aalmusal neto. Ay, magtatanghalihan. So sa kanila, tanghalihan na nila to. Si Jowa naman magbabaon ng ganito. Hindi rin nag-aalmusal yun eh. Kape lang, ewan ko ba tayo nila mag-almusal. Bisa nagluluto ako ng almusal, sunny side up. Yun, nagiging tanghalihan. Ang sarap, promise guys. Try nyo sa bahay. Ginataang kalabasa.
Wala nang gisa-gisa. Less cholesterol. So paano? Isang nakakabusog na namang na araw sa inyo. At dito ko na tinatapos ang ating video. At kita-kits tayo sa susunod ko pang mga video. God bless you all and bye-bye!